Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Wala nang atrasan ang pagpapa-impeach ng iba't ibang grupo sa Kamara kay VP Sara Duterte. Inaasahang hihimay-himayin na ng Justice Committee ng Kongreso ang nilalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mga kasong plunder, bribery, malversation at iba pang kaugnay sa hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds at intelligent funds noong ito'y DepEd Secretary pa. Inaasahang pagbubotohan na ito sa plenary at makakakuha ng 1/3 na boto mula sa Kongreso at saka ipapasa na sa Senado na tatayong impeachment court. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, ay nakahanda na din ang kampo nila na sagutin ang mga kaso niya sakaling makakapasa ito sa Senado. Kasabay ito sa impeachment na ipinasa sa Kamara laban kay PBBM, subalit ay dineklarang insufficient at hindi nakakuha ng sapat na boto mula sa mga kongresista. Sa kaugnay na balita, mga senador na kaalyado ni VP Sara Duterte ay wala nang kawala sa maaari nilang pagdakip sa susunod na mga araw. Dismayado si Senator Villanueva, Senator Escudero at Senator Jinggoy sa rekomendasyon ni Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Blue Ribbon Committee ng Senado na si Ping Lacson. Nakasuhan sila dahil sa mga ebidensya na hawak nila kaugnay sa pagkasangkot nila sa korupsyon sa mga flood control projects. Hindi umubra kina Lacson, Soto, Senator Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino ang barkadahan nila sa Senado. Hindi man pumirma ang iba pang mga senador na di umano'y bumaliktad at pinakausapan ni Villanueva, Escudero at Jinggoy na huwag pumirma sa rekomendasyon na sina Senator Zubiri, Senator Gatchalian at G.V. Ejercito ay tuloy pa rin ang pagpasa ni Lacson ng Blue Ribbon Committee recommendation. Napag-alaman na pumirma sina Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Ping Lacson at Soto sa rekomendasyon. Napakasuhan sina Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero. Bigo kasi ang plano ng mga senador sa minorya na kaalyado ng mga Duterte na palitan si Soto bilang Senate President at ipalit si Legarda bilang Senate President. Nang sa ganon ay mapapalitan din si Lacson bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito'y bahagi ng kanilang plano na itigil ang pag-iimbestiga sa mga senador na sangkot at idinawit. Ayon sa balita, ay meron umanong term sharing sa pagka-Senate President sina Soto at Legarda. Naharang umano ng Senate majority ang plano ng mga senador sa minorya. Ayon pa sa balita ay tumawag umano ang Malacanang sa Senado nang malaman ang plano ng kabilang grupo sa mangyayaring kodita. Samantala, Senator Marcoleta ay pahiya at naging sentro ng pambabatikos ngayon dahil sa pahayag nito sa Senate session kamakailan lamang na kine-question ang coordinates o sakop ng West Philippine Sea. At ayon kay dating Senador Francis Tolentino na naging author ng Philippine Maritime Zone Act ay isa itong misinformation dahil malinaw at nasa United Nations na ang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea o ang Maritime Economic Zone ng bansa. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, mga kababayan, matapos ang hindi nagtagumpay na kudeta sa Senado laban kay Soto, kay Senate President Soto, na minaniobra, ininstigate ng minorya, matapos itong mabigo, ngayon lumalabas na ang sari-saring kwento. Lumalabas na ang sari-saring kwento. Ngayon, ang isa sa mga kwentong lumalabas ngayon, isa daw sa naging dahilan bakit hindi natuloy ang impeachment. Bakit hindi natuloy yung kudeta, hindi natuloy yung pagpapalit ng liderato na si Loren Legarda na sana, papalitan sana si Soto. Bakit hindi natuloy? Ito yung sabi. Yan mga kabunyog. Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate co. Sabi ng Bilyonaryo News Channel. Kumbaga, yung pagpipilit, pinipilit daw kasi ng minorya na ibalik si Marcoleta sa pagka-Blue Ribbon Committee Chairman. Papalitan si Soto. Ay hindi daw talaga katanggap-tanggap eh. Ayaw. Kaya yung may mga galing sa mayorya na payag na palitan si Soto, ipalit si Legarda, pero nung bandang huli nagbago ng isip. Kasi
pinipilit nila Cayetano, sila Cayetano yung nagmaniobra sila yung instigator, siya yung instigator. Pinipilit ni Cayetano na ibalik si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee chairman. Ay ayaw naman ng ayaw ng mga senador. Kaya may mga senador na okay na, umaalis na sana sa mayorya, sumasama na doon sa grupo ng minorya para palitan si Soto, pero nung malaman na si Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee chairman, wag na lang. Nagbago ng isip. Nagbago ng isip. Kaya yung mga kumakalat ngayon na balita o mga sa mga dyaryo, kumakalat sa mga columns ng mga kolumnista, Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate coup. Kumbaga, yung comeback, yung pagbabalik ni Marcoleta sa Blue Ribbon, yan yung naging deal breaker. Ibig sabihin, ito yung sumira sa deal. Ito yung nag-break ng deal. Okay na sana, may deal na, marami na sana, 70 na daw sanang senador yung kasama kay Loren. 17. Ibig sabihin, maraming bumaliktad sa mayorya. Pero nung malaman at ini-insist, pinipilit nila Cayetano na si Marcoleta ang ibabalik na Blue Ribbon Committee chairman, wag na lang. Nawala, na-break yung deal. Talagang ayaw. 5 kongresista, 5 senador umano, ang kasama na sana, 5 senador ang kasama na sana sa plano, galing sa mayorya, galing sa mayorya, lilipat na sa bagong mayorya. Ito, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bolilyaso sa Senate presidency. Yan mga kabunyog. Kaya yan ang pinag-uusapan ngayon. Bakit? Ano bang dahilan? Sino-sino yung mga senador na yan? Ang nangunguna daw yung magkapatid na yung Tulfo, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo kasama na sana sa mayorya, doon sa grupo nila, nila Loren. Si Rapi Tulfo. Makikita nyo na nung nagbukas yung session ng Senado, 5 lang muna, 5. Si Soto, si Lacson, si Bam Aquino, si Kiko at saka si Risa. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, nadagdagan ng 2. Si Gatchalian at saka si Erwin Tulfo. O 7 na. Ibig sabihin, unti-unti nang nasisira yung grupo. Tapos, nung bandang uli, may 12 na lang na natitira kay Loren. Wala na. 12 na lang. Bakit ayaw nila? Ayaw nila kay Marcoleta nayayabangan kay Marcoleta. Kaya, di ba ang description kay Marcoleta, annoying? Yung annoying, sa sobrang yabang, nasusuyan na yung mga kasamahan niya sa Senado. Ang kaya lang na natutuwa lang kay Marcoleta yung kasamahan niya sa minorya. Pero yung mga galing mayorya nalilipat para sumuporta kay Loren, tapos si Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee chairman, wag na lang. Kaya yan ang mga kabunyog. Kaya dapat pala magpasalamat si Senate President Soto kay Marcoleta, no? SP Soto, malaki palang pasasalamat mo dapat kay Marcoleta. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Senador itong si Cayetano, talagang pinipilit niya, parang non-negotiable. Ang mga posisyon kumbaga na si Loren Legarda ang Senate President, si Pia Cayetano ang Senate President pro tempore, tapos ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta. Yun ang ang pinipilit ni Cayetano. Okay pa yung si Pia Cayetano, Senate President pro tempore. Okay pa yon. Pero yung Marcoleta, babalik daw sa Blue Ribbon, wag na. Wag na. Kaya nagbago ng isip. 5 daw na
O yan na naman, sasabihin nyo na naman dyan, nang iintriga ako. Hindi ako nang iintriga, ha? O, yan yung masabi sa Bilyonaryo News Channel. Marcolita's comeback bid, a deal breaker in failed Senate ko. O, ito pa. Sa Abante, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Ligarda, bulilyaso sa Senate presidency. Kaya malaki pa lang na itulong ni Marcoleta kay Senate President Soto. Dapat SP Soto, i-treat mo si Marcoleta. Ha? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan pala yung nangyari. Kaya kumbaga hindi ano pa ang isang bagay na ayaw ng mga senador daw kay Marcoleta? Ang isa pa, kumbaga masisira ang imahe ng Senado. Kasi pag si Marcoleta yung naging Blue Ribbon Committee Chairman, nakita nyo yung report, ganito. Di ba controversial yung nag-leak na draft partial Senate Blue Ribbon Committee report? Nag-leak yun. Doon sa draft partial Senate Blue Ribbon Committee report, ang nakarecommend doon, nire-recommenda doon, nakasuhan si Cheese Escudero, si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Yun yung nakalagay sa draft partial Senate Blue Ribbon Committee report. Ngayon, nag-leak yun. Nag-leak. Ngayon, may mga umaalma daw na senador doon sa report na yon. Isa nga yun sa nagiging dahilan bakit papalitan si Soto. Dahil sa parang insistent talaga si Lacson. Ayaw ni Lacson na alisin yung recommendation na yon. Ngayon, kung si Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, ano na ngayon ang magiging report ng Blue Ribbon? Ang magiging report na ng Blue Ribbon, yung minority report na present ni Marcoleta at ni Amy Marcos noong nakaraang linggo. Napansin niyo 'yon? 'Di ba may minority report si Marcoleta at saka si Amy? Present nila 'yon. Anong nakalagay doon? Hindi dapat kasuhan si Cheese. Hindi dapat kasuhan si Jinggoy Estrada. Kapag naging Blue Ribbon Committee Chairman uli si Marcoleta, mababalik ang recommendation ng Blue Ribbon. Papalibrihin si Cheese Escudero at saka sila Jinggoy. Ngayon, anong mangyayari sa Senado? Mangyayari sa Senado, nakakahiya. Kumbaga, lalabas, pinoprotektahan ng Senado ang mga kasamahan nila. Hindi katanggap-tanggap sa publiko yon. Ang mangyayari doon, masisira ang imahe ng Senado. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, na-imagine na ngayon ng mga senador, kung mapapalitan ang liderato ng Senado, si Loren Ligarda ang Senate President, Marcoleta ang Blue Ribbon, sira na ang image ng Senado. Siyempre, ayaw din naman nila na masira ang imahe ng Senado. Kumbaga, mga senador yan, magre-re-election yan sa susunod na mga elections. Ayaw din naman nilang masira ang imahe ng Senado. Kung ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman ay si Marcoleta, sira na naman ang imahe ng Senado. Lalo pa kung ang findings ng Blue Ribbon ay yung minority report na present ni Marcoleta at ni Amy. Pagka si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, yun ang mangingibabaw na Blue Ribbon report. Tanggalin ko na daw muna si Marcoleta. Sabi ni Juancho Sinigayan, Attorney, baka pwede tanggalin mo muna mukha ni Marcoleta, nakaka-stress eh. Okay talaga kayo ha. Tanggalin na daw muna natin ang mukha ni Marcoleta kasi nakaka-stress daw. Yan yung anyway, mga kabunyog. Kaya, may 5 senador na suportado na sana si Loren Ligarda. May 5 senador na kumalas, umayaw. Kumbaga, sa bandang huli, yari na sana yung plano, tuwang-tuwa na sila Cayetano. Nung bandang huli, may 5 senador na umatras. Wag na lang. Parang kung kasama si Marcoleta, ibig sabihin magiging si Marcoleta Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Ang problema, itong si
itong si Cayetano, talagang ini-insist talaga ni Cayetano na ano yon. Kumbaga, para kay Cayetano, non-negotiable naman yon. Ha? Na si Marcoleta ang maging Blue Ribbon. Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi si Marcoleta ang Blue Ribbon. O, kumbaga, na-expose ngayon. Ay kung ganyan din lang, kung ganyan din lang, di wag na. O, kaya nung hapon, isa-isa nang nag-alisan doon sa grupo ng mayorya na nabubuo na sana nila Cayetano. Isa-isang nag-alisan. Kaya nung bandang huli, wala na. Nung bandang huli, wala na. Kahit si Loren Legarda, nai-imagine na rin ni Loren Legarda, ang makakasama niya pala sa bagong mayorya, sila Cayetano. Si Marcoleta na pala ang magiging Blue Ribbon. Wala. Kumbaga, ang lalabas, itong bagong mayorya ng Senado na pamumunuan ni Loren, sirang-sira sa publiko. Sirang-sira ang sa publiko. Kasi si Marcoleta na naman ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman. O anong gagawin ni Marcoleta? Puprotektahan yung mga kapwa niya senador. Walang makakasuhan. O anong klaseng Blue Ribbon 'yan? Kumbaga Blue Ribbon na may pinoprotektahan. Yan yung hindi katanggap-tanggap yang ganyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo nahimasmasan si Loren Legarda. At saka nahimasmasan din yung mga senador na kasama na sana sa plano. Kumbaga bigla silang nahimasmasan. Yung mga senador, limang senador kasama na sana, nakumbinsi na sana nila Cayetano, pero nung makita yung sitwasyon, ano yung sitwasyon? Ang sitwasyon ay si Marcoleta pala ang magiging Blue Ribbon. Wala na, nakakahiya ng Senado. Huwag na tayong sasama dyan. Itong nakaraang mga araw, grabe itong si Marcoleta, no? Pagdating sa issue ng China, talagang nakakahiya. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo ba, naalala nyo yung nangyari sa amin ni Marcoleta? Yung pinapa-apologize ako sa kanya noong ngayong February yon, isang taon na pala eh. February 4 yun. Pinatawag ako sa kamera. Tapos sinita ako ni Marcoleta doon sa aking vlog tungkol sa kanya. Mag-apologize daw ako sa kanya. February 4 yun. February 4, tandang-tanda ko yan. Di ba? Sabi ni Marcoleta, I want him to apologize, Mr. Chair. Anong sabi ko doon? I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Ano yon? 2020, 2025. February 4. Kaya, yon eh. Ngayon na naman, si Marcoleta kasi, ang dami niyang mga sinasabi, ang dami niyang ginagawa, na talagang, grabe. Secretary Sani, President Marcos, lahat yan maganda intensyon. But I'll go to the second book, the Constitution. We complied substantially with the Constitution na highest ang education. In DepEd alone, pag dinagdag mo pa yung higher ed, yung local governments, yung paggasto sa malaki talaga. But Mr. President, I rise today to put this on record. Maganda yan 10-year plan, I support it. Maganda po ang findings ng EDCOM 2, yung first, second, and third publication. But the big elephant in the room, until we decide to either fully fund it, and it will take hundreds of billions, or, so either yakapin natin yung K-12 ng buong buo at ilagay natin yung additional few hundred billions plus the effort needed, or we make K-11 or K-10 muna. Habang we are half-hearted. I think, I don't want to use, Mr. President, I don't want to use half-hearted kasi tumotodo naman tayo eh. But ang punto ko po, kung hanggang 100 kilometers ang takbo ng kotse,
at kaya natin mag 100 kilometers, no one can say na half-hearted tayo. Pero kung hanggang 200 kilometers ang takbo ng kotse, at sabihin natin, boss, hanggang 120 lang kaya natin, yung 80 hindi. Yung potential na 80, half-hearted. So we're not half-hearted not because we're not putting everything we can, but because the system that the world has imposed upon us, when we passed this, it was because of pressure na sa Europe, sa US, and most other countries have K-12, pero nagbabago na po talaga. Ang Vietnam na unahan na tayo. Even then, there were 2 or 3 countries who had better systems than the rest of the world, pero K-10 sila. So, Mr. President, may I just put that at the doorstep or at the feet of our honorable senators and decision makers. Yes, let's do everything we can. Better budget for 2027, full implementation 2026, 10-year plan. But sooner or later, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan. K-11 ba muna tayo? K-12 muna? K-12, K-11, K-10? Or fully funding it? Yung 10-year plan na yan is based on present situations, present economic situation, world standards, value ng ating peso, dollar, simento, time, effort, and even the attention span of children. Remember, nung lumabas tong problema na to ng reading 3 R's, reading, writing, arithmetic. Hindi ito totoong R, pero yun ang tawag ng bata tayo, SP, di ba? Reading, writing, arithmetic. Wala ka pang social media. So ang sabi lang nila alam nyo, pare, may konting pastor, konting influence. Parents, malaki influence. Barkada, mas malaking influence. At TV ang may influence. Mr. President, the reality is most in highly urbanized cities, half day ang pasok. Half day ang pasok. Ang biggest influence ngayon po ay yung screen ng kanyang cellphone. And unfortunately, most of the time, it is not educational. So, Mr. President, until we have classes that are 7 to 3 or 8 to 4, and until our schools have basketball courts, volleyball courts, chess tournaments, debate club, ballet, martial arts, i-accelerate natin paggawa ng classroom. Walang lupa So every classroom na itatayo mo, meron mawawala na track and field or na covered court, or magigiba ka ng 4-story to make a 10-story. Pero in the meantime, lalong lumala kasi yung 4-story. Maraming cities, wala nang lupa na mabili or it takes so long para magkaroon ng bagong classroom. So kung tatanungin tayo ngayon, effort, AAA po tayo. Outstanding po tayo. Lahat ng effort nilalagay natin. Pero let me end this way. Akala ko biro to, pero ginugol ko, totoo talaga. There was this Olympian na ang sinabi sa kanya, hindi niya kailangan ng bullseye. Malapit lang sa bullseye, gold medal na siya. Archery. So nag-target siya, tinignan niya, pause for a minute, binitawan niya, bullseye. Sandali, nagpalakpakan ng tao, biglang tumahimik lahat. Nagtaka siya bakit tumahimik. Tinignan niya, bullseye. Bullseye pala nung katabi niya. Ang tinamaan pala niya, hindi niya bullseye. Doon pala sa target nung katabi niya. Baka naman po yung tinatarget natin K-12 ay target ng Estados Unidos, target ng Europe, target ng ibang ng Japan. Pero sa Pilipinas po, kailangan natin linawin ang ating target. Thank you, Mr. Majority Leader, Mr. Senate President, for this opportunity. Thank you, Senator Cayetano. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. With that, no other member wishes to sponsor the measure. I move to close the period of sponsorship, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. There are no members who wish to make amendments to the concurrent resolution. I move, Mr. President, we adopt concurrent Senate Resolution number 8, taking consideration Senate Concurrent Resolution number 9. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Thank you very much, Mr. President. Before we act on the other, yes, the resolution has been approved. Mr. President, with no other, we will pause for the agenda and recognize a distinguished Senate President for availment of the privilege hour, Mr. President, to give his privileged speech. Is there any objection? Hearing none, the Senate President, Senator Vicente Tito Soto III, is recognized. Thank you, Mr. President.
Mr. President, my esteemed colleagues, I beg your indulgence. I really intended to deliver a privileged speech today, but would probably be delivering a full-blown privileged speech on Wednesday. Today, I would rather, after consulting the man in the middle cross, I decided that instead of delivering a privileged speech, I would like to insert into the records of the Senate two articles, two birds with one stone, two topics. Articles written by Father Angilio Calangan Aquino and former Senator Francisco Kit Tatad, dated today in the Manila Times. This is hitting two birds with one stone, Mr. President, and I feel that this will be a valuable reference and insight to consider for our colleagues, for future researchers, for scholars, and pertinent committees of the Senate. So I so move that we insert into the record such, Mr. President. Is there an objection? Hearing none, so inserted into the records. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. Senate President. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, next on the agenda, we'd like to resume consideration of proposed Senate Resolution number 256. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, proposed Senate Resolution number 256 is in order. May we recognize the distinguished colleague, Senator Francis Kiko Pangilinan, to sponsor and to interpolate a distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta. Senator Francis Pangilinan is recognized, and to interpolate, Senator Rodante Marcoleta. Thank you, Mr. President. We are ready to respond to the questions and the interpellation of the good senator, my fellow Kapampangan, my kabalin, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. President. I'd like to thank my colleague from the gentleman from Pampanga and Quezon City for having readily accepted questions from this representation. Mr. President, in the sponsorship speech of the Honorable Senator from Pampanga and Quezon City, he said that the resolution will signal our resolve to prevent China from claiming 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone. I'd like to ask the gentleman, Mr. President, where did he get his data of 500,000 square kilometers? Yes, Mr. President, the data was taken from the computations based on the Philippines 200 nautical miles exclusive economic zone, Mr. President, and juxtaposed with the claim of of China in the 10-dash line, wherein about 90% of the West Philippine Sea, South China Sea, is being claimed by them. Mr. President, is the gentleman aware that there is a post from the National Security Council of the Philippines saying that our West Philippine Sea is approximately 381,000 square kilometers? 300,000 square kilometers, Mr. President. Are they referring to our exclusive economic zone or our territorial sea, or may we be clarified? Our exclusive economic zone
with respect to the West Philippine Sea, Mr. President? Mr. President, I'd like to clarify. I'd like to be clarified rather, because the data that was provided us by the advisors to the Philippine delegation to the to the Hague, the International Arbitral Tribunal, provided the amount of approximately about 500,000 square kilometers. So we will have to clarify that. We would like to be clarified, Mr. President, as to the data. But having said that, assuming it's 345,000 square kilometers, that is still double, pretty much, or almost more than, or close to double, our land mass. In other words, it is a huge amount of exclusive economic zone being claimed by China. That we have sovereign rights over our territorial sea, as well as we have exclusive rights over our exclusive economic zone, which includes, as the gentleman has mentioned, at least from his data, 360,000 plus square kilometers. Mas malaki pa sa ating lupain. Kaya hindi maaaring nating hayaan na lamang na aangkinin at ng ibang bansa, lalo na ang China.